Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1191. Ang isang tao sa simula ng yugto ng katayuan ng tunay na Diyos ay agad na sumigaw ng excited matapos niyang marinig iyon. Hey! Ikaw ay isang malakas na mandirigma, Wally. Kung walang sino mang may mga pagtutol, kukunin kita bilang susunod na ulo ng bahay. Panipi. Nag-chok si Lancelot habang nagsalita siya sa gitnang may edad. Matagal na akong nakatatanda sa mga pamilya ng sangay. Hindi ako handa na biglang maging ulo ng bahay. Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad ay sumabog ng isang awkward na ngiti. Ito ay dapat na ikaw. Ikaw ang pinakamalakas pagkatapos ng aming Panginoon. Panipi. Sinabi ng isang nakatatanda, chok lang. Tama iyon. Napagpasyahan noon. Ito ay sa kanya. Panipi. May ibang tumanggo sa kanyang ulo sa kasiyahan. Kung gayon sa palagay ko lahat kami ay sumang-ayon sa pagpapasyang ito. Naisave namin ang problema ng pagtawag ng mga boto. Panipi. Ngumiti si Lancelot. Tumingin si Sally kay Jackie. Young Master Jackie, same time akong humihingi ng paumanhin para sa aking pag-uugali ngayon, sabi niya ng pasensya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko maintindihan ang iyong mga hangarin sa sandaling narinig ko na kami ay re-electing ang aming ulo sa bahay. Mangyaring patawarin mo ako. Panipi. Hey! Huwag kang mag-alala. Hindi ako humawak ng sama ng loob sa isang bagay na ganito. Hindi ako maliit. Bukod, lahat kayo ay hindi alam ang sitwasyon. Ang iyong galit ngayon ay napatunayan na si Lancelot ay tunay na isang mabuting Panginoon na nagsilbi sa iyo ng maayos, hindi. Panipi. Sagot ni Jackie, binigyan ng isang ngiti ang Juan. Siyempre, siya ang aking ama. Panipi. Itinaas ni Sally ang kanyang baba, nagsasalita ng isang mapagmataas na lilt sa kanyang tono. Ngunit ngumiti lang si Jackie habang nagsalita siya kay Lancelot, oh, tama. Napag-usapan ko ito sa aking ama kagabi, isinasaalang-alang namin ang posibilidad na hindi mo magagawang maayos ang iyong sarili sa sandaling makapasok ka sa puting pamilya. Kaya napagkasunduan namin na ang isang nakatatanda na nagsasanay sa pangunahing pamilya ay maaaring magdala ng kanilang asawa, anak, o anak na babae, at makakakuha sila ng isang lugar sa kanilang sarili. Panipi. Ano? Seryoso ka ba? Maaari rin kaming pumunta ng aking ina. Panipi. Natuwa si Sally na siya ay praktikal na nagbabound sa sandaling narinig niya iyon. Pinutok ni Jackie ang ulo. Ngunit wala kaming maraming tirahan sa lugar. Kaya hindi nakuha ng mga patronum ang pribilehiyo na ito. Ang mga matatanda lamang ang gumagawa. Panipi. Batang Master Jackie, ako hindi ko alam kung paano pasalamatan ka. Tinitigan ni Lancelot si Jackie. Natuwa siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bagaman ang mga praktikal na chi ay dapat na patuloy na kontrolin ang kanilang mga damdamin, palaging maaaring magkaroon ng isang layunin na pananaw sa mga bagay, sila ay tao pa rin mahirap para sa kanila na iwanan ang kanilang pamilya. Ito ay magiging mas mahusay kung maaari niyang dalhin ang kanyang asawa at anak na babae. Alam niya na ito ay si Jackie na tumulong upang masecure ang mga benepisyo na ito para sa kanya. Batang Master Jackie, ikaw ay tunay na isang taong mapagbigay. Napagpasyahan ko na ako ay mula ngayon. Panipi. Masaya si Sally. Nagsalita siya habang binubugbog ang dibdib niya. Kabanata 1192. Ikaw ay magiging kanya. Ang ekspresyon ng isang kabataan ay naging naughty nang marinig niya iyon. Ang paraan ng kanyang sinabi ay hinog na para sa hindi pagkakaunawaan. Si Sally ay bahagyang naabak. Isang flush ng kulay na marumi ang kanyang mga pisngi habang iginuhit ang kanyang mga mata sa kabataan. Ano ang pinagsasabi mo? Siya snap. Ibig kong sabihin na maglilingkod ako sa kanya mula ngayon. Kung saan siya pupunta, susundin ko. Panipi. Ha! Hindi mo alam kung paano pagsuso sa iba, ngunit ngayon natutunan mo kung paano ito gawin. Anong paningin? Panipi. Isang matandang lalaki ang tumawa. Sino ang sumususo sa sino? Sinasabi ko ang totoo. Hindi ba ito magandang bagay na tinulungan kami ng batang Master Jackie? Panipi. Binaril ni Sally ang isang mabisyo na sulyap sa matandang lalaki. Sino ang nakakaalam kung kailan sa susunod na magkakaroon tayo ng isang pagkakataon na ganito? Aniya. Sige, sige. Ang batang master na si Jackie ay nagkaroon ng mahabang araw, at huli na. Babalik tayo muna sa pahinga bago ipagdiwang ng maayos sa hapunan. Panipi. Sinabi ni Lancelot, chok lang. Sige. Hey! Ngayon ay tunay na isang magandang araw. Hindi ko narinig ang mga balita na ganito sa mahabang panahon. Dapat tayong magdiwang hanggang sa mga pahinga sa umaga. Panipi. Masayang nagsalita si Sally, sa ganitong paraan, batang Master Jackie.
Mag-aayos ako ng tirahan para sa iyo sa aming bahay. Panipi. Sige, magkakaroon kami ng magandang pagdiriwang ngayong gabi. Ikaw mga kabataan ay dapat magpahinga ng maayos kahit na. Pipili ako ng mga may talento sa iyo. Dahil ang iyong pamilya ng sangay ay may maraming mga miyembro, pipili ako ng 3 sa kabuuan. Pipili lang ako ng 2 mula sa mas maliit na pamilya ng sangay. Panipi. Tumanggo si Jackie at inihayag sa lahat. Magaling iyon. Kailangan ba nating magkaroon ng 3 kandidato? Kaya nangangahulugan ito na mayroon din akong pagkakataon. Panipi. Isang binata ang ngumisi ng excited matapos niyang marinig iyon. Tama iyon. Akala ko isa lang ang pipiliin. Kung mayroong 3 mga puwang, may pagkakataon tayong mapili. Panipi. Ang isang Panginoon mula sa ibang pamilya ng sangay ay sumabog din sa isang ngiti pagkatapos niyang isipin ito. Master din ako. Ako ay magiging isang pakete kasama ang aking ama sa sandaling pumunta siya sa pangunahing pamilya. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang makipagkompetensya sa iba, di ba? Panipi. Tanong ni Sally habang naglalakad. Siyempre, sa ganitong paraan, makakakuha ka ng mag-nominate ng ibang tao. Panipi. Nagngiti si Jackie. Nasa iyo ang lahat. Maaari kang humawak ng isang martial arts na kompetisyon upang piliin ang iyong mga kampyon. Ngunit maaari mo ring talakayin upang gawin ang pagpili kung mas gusto mo ito sa ganoong paraan. Panipi. Isang nakatatandang tamba ang ulo. Ang ilan sa mga pamilya ng sangay ay may 2 malinaw na masters, at kung ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong mahusay, hindi na kailangang gaganapin ang isang kompetisyon. Maaari lamang nating italaga silang 2. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, ibinalik niya ang kanyang pansin kay Sally. Halimbawa, si Sally dito ang nangungunang talento. Tiyak na lalabas siya bilang kampyon kung gagawa tayo ng kompetisyon, aniya. Kaya ang tanging mga tao na talagang hahanapin namin ay ang una at pangalawang runner-up. Sa kabutihang palad, ang kanyang ama ay magiging isang nakatatanda sa pangunahing pamilya, kaya makukuha natin ang isa pang kandidato. Panipi. Maraming iba pa ang tumanggo sa kanilang ulo matapos marinig iyon. Ito ay lubos na makakatulong sa pag-unlad ng mga pamilya ng sangay, pati na rin ang mga kabataan. Pagkatapos ng lahat, inaasahan ng lahat na mas maraming mga mandirigma ng tunay na katayuan ng Diyos ay lalabas mula sa mga pamilyang sangay. Ang mga mandirigma na tulad nito ay itinuturing na cream ng ani. Matapos maisaayos ang tirahan, nagpahinga ng kaunti si Jackie. Nang bumagsak ang gabi, ang lahat ay nag-set up ng 2 bonfire sa isang bukas na espasyo at nagsimulang litsyon ng mga skewer na gawa sa karne ng halimaw. Anong masarap na samyo? Kabanata 1193. Si Jackie ay lumalawak sa kanyang sarili nang mahuli niya ang isang whiff ng barbecue. Lumakad siya palabas ng bahay. Hey! Natatakot kami na nagsasanay ka o natutulog, kaya hindi kami naglakas loob na abalahin ka. Halos handa na ang pagkain. Tatawagan ka na namin. Panipi. Masaya na lumakad si Sally nang makita niya si Jackie. Itinulak niya ang isang plato patungo sa kanya, isang malaking slab ng karne na nakaupo dito. Hindi ako partikular na mahusay sa anuman, ngunit nagalit ako sa mga kasanayan sa barbecue. Ginawa ko ito mismo. Subukan ito. Panipi. Sige, makikita ko lang kung gaano kakagaling. Panipi. Kumuha si Jackie ng isang kagat sa labas ng karne. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Ito ay kamangha-manghang. Ha! Batang Master Jackie. May alkohol dito. Panipi. Sa sandaling ito, lumakad din si Lancelot, isang ngiti na nakalagay sa kanyang mukha. Ibinigay niya ang malaking bote ng alkohol kay Jackie. Salamat. Inhold ni Jackie ang nakakapagod na amoy ng alkohol bago kumuha ng isang malaking gulp. Maliwanag na ito ay isang masayang gabi, lalo na para sa mga miyembro ng mga pamilya ng sangay. Lahat sila ay may mga ngiti na handa sa kanilang mga labi. Kinaumagahan, ang mga pamilya ng sangay ay nakakuha ng 5 o 6 ng kanilang mga Panginoon upang maikli ang kalat laban sa bawat isa bago pumili ng 3 sa kanila. Aalis sila para sa pangunahing pamilya kasama si Lancelot at ang kanyang pamilya sa loob ng 2 linggo. Samantala, nagpunta si Jackie sa ibang pamilya ng sangay. Di nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng ibang pamilya ng sangay. Ikaw brats, makakatagpo ka ng iyong darating na isang araw. Panipi. Ang tinig ng isang babae ay mula sa malalim sa loob ng isang kagubatan sa tabi ni Jackie. Tulad ng dapat niyang maging ilang distansya ang layo, praktikal na hindi marinig kung ang isang tao ay hindi nagbigay pansin. Kung hindi para sa matulis na pandaman ni Jackie, kahit na mahihirapan siyang mahuli ang tinig. Ang kanyang mga browser ay lumabo. Sumugod siya patungo sa kailaliman ng kagubatan. Doon, isang babaeng nasa gitnang may edad at isang mas batang babae ang napapalibutan ng ilang kalalakihan.
Ang dating ay humihinga ng mabigat, at may mga dugo sa sulok ng kanyang bibig. Malinaw na siya ay malubhang nasugatan. Ngunit itinanim niya ang kanyang sarili sa pagitan ng batang babae at ng mga kalalakihan na walang tigil, sumulyap sa grupo sa harap niya. Hey! Mabilis kang tumakbo. Hindi madali para sa amin na makahabol sa iyo dito. Panipi. Isang kalbo na lalaki ang nag-chok. Ngunit pinamamahalaang pa rin namin na mahuli ka kahit na malapit ka nang makarating sa iyong lugar, aniya. Dapat kang makaramdam ng pag-asa ngayon. Mas mabuti mong hayaan mo kami. Kukunin ng aking ama ang mga tao na papatayin ka kung alam niya ang tungkol dito. Panipi. Ang batang babae ay mukhang hindi mas matanda kaysa kay Sally, marahil sa paligid ng 17 o 18. Kumalas siya sa 7 o 8 lalaki sa harap niya, na pinapalakpakan ang kanyang mga ngipin. Hey! Alam ko, ang iyong ama ay isang matanda, di ba? Panipi. Ang kalbo na lalaki ay nag-chok. At ang iyong ina ang asawa ng nakatatanda. Kayong dalawa ay may medyo kilalang posisyon. Aniya. Samantala, nasunog ang pagnanasa sa mga mata ng ibang tao, isang maliit na bigot sa itaas ng kanyang itaas na labi. Siya ay bumulusok. Petronum, ang pares na inaanak na babae ay medyo maganda. Magaling silang mahuli. Panipi. Kabanata 1194. Ang kalbo na lalaki ay matangkad at matibay. Itinaas niya ang isa sa kilay niya matapos pakinggan si G. Mustache. Hehe. Alin ang gusto ko? Hayaan ang lahat at dalhin ang bundok. Panipi. Si G. Mustache ay hindi nasisiyahan sa kanyang tugon. Petronum Lanik, paano mo ito magagawa? Mabuti ang ibig kong sabihin ay maaari mong kunin ang bata. Panipi. Ang kalbo na lalaki ay ngumiti ng wistfully, oh, nakikita ko. Kaya gusto mo ang mas matanda. Ang babaeng ito, kahit na siya ay isang may edad na babae, pinanatili niya ng maayos ang kanyang katawan. Maaari siyang isaalang-alang na halos 30 taong gulang, tanging ang salitang kakit-akit ay maaaring magamit upang ilarawan ang kanyang pangkalahatang aura. Bukod dito, siya ang asawa ng isang nakatatanda, natural na gusto ko ang hamon. Panipi. Ang mga browser na nasa gitnang may edad ay magkasama. Gamit ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya, fine. Sasamahan kita, ngunit hayaan ang aking anak na babae. Panipi. Mama, ano ang pinagsasabi mo? Malayo tayo sa kanila. Panipi. Sa sandaling narinig ng kanyang anak na babae iyon, lumubog ang kanyang mukha at naging hindi maganda. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinalungat siya. Silly, hindi tayo ang kanilang mga kalaban, ang kanilang labanan ng katapangan ay mas malakas kaysa sa atin. Bukod, mayroon silang mga numero. Hayaan lamang na ang isa sa atin ay maaaring mabuhay. Panipi. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay walang magawa sa katunayan. Alam ng kanyang puso na kung ang iba pang partido ay sumisira sa kanila, malamang napapatayin din nila sila. Sa makatuwid, mas mahusay na hayaan ang kanyang anak na babae na mabuhay, at, kung pinamamahalaan niyang bumalik ng buhay, maaaring ipaalam niya sa kanyang ama, upang maibalik niya ang ilang mga tao at bumalik upang maghayganti sa kanya. Hahaha, sa palagay mo ba ay pipi ako? Panipi. Ang kalbo na lalaki, sa kabilang banda, ay tumawa ng malakas. Hindi ko hahayaan ang alinman sa iyo na umalis. Kung gagawin ko iyon, ang iyong tao ay tiyak na magdadala ng isang grupo ng mga tao at maghayganti sa iyo, kahit na alam mong ang iyong tao ay hindi magiging kalaban ng aming boss. Sa oras na iyon, ang iyong tao ay magkakaroon ng sama ng loob laban sa akin at nakakainis na. Panipi. Matapos bumagsak ang huling syllabus ng kanyang salita, ang kalbo na tao ay gestured at nag-utos, dalhin mo silang ngunit iwanan silang buhay. Pagkatapos ay dalhin sila sa malayo mula rito, ang lugar na ito ay malapit sa kanilang nayon, at paminsan-minsan, magkakaroon ng mga tao mula sa puting pamilya na dumaraan dito. Mahihirapan ito kung nalaman nila. Panipi. Mama, labanan natin sila. Kung hindi natin ito matatalo, maaari nating tapusin ang ating sarili dito. Hindi natin sila papayag na lumabag sa amin. Panipi. Ang dalagitang batang babae ay tumingin sa kanyang ina gamit ang kanyang mga ngipin ay nakadikit at tinukoy ng kanyang tinig. Sige. Tumango ang nasa edad na babae, ngunit naisip niya kung hindi man sa kanyang puso, malinaw na alam niya na ang dalawa sa kanila ay walang kapangyarihan upang labanan ang ibang partido. Gayunpaman, bold pa rin niya ang kanyang kamao at direktang sisingilan patungo sa ibang partido. Ang kanyang kamao ay natatakpan ng isang malabong sheen ng asul na enerhiya ng chi, mukhang siya ay maaaring maging isang mahusay na manlalaban sa unang yugto ng antas ng Diyos. Haha, gusto mo pa ring lumaban. Panipi. Ang kalbo na lalaki ay nag-goffod, at sa bilis ng pag-iilaw, dodge niya ang pag-atake ng gitnang may edad na. Hindi lamang iyon, lumaban siya sa isang slash sa likod ng ibang partido.
Muli, ang babae ay naglabas ng isang bibig ng dugo at nahulog sa lupa. Ang pinsala ay mas malubha kaysa sa dati. Malinaw na ang gitnang may edad na babae ay nasugatan ng malubhang sa huling pag-ikot, na ang kanyang bilis sa pag-ikot na ito ay makabuluhang mas mabagal. Ang kalbo na lalaki ay madaling yumigtad sa kanyang pag-atake. Mama! Habang lumitaw ang tanawin ng isang bumagsak na katawan sa lupa, sumigaw ang batang babae at nagmamadali patungo sa kaaway, na umaasang sumabog ang kalbo na lalaki. Buwahaha! Sinubukan mo akong labanan. Wala ka man sa demigod realm, paano sa mundo sa palagay mo maaari mo akong talunin? Panipi! Ang kalbo na lalaki ay sumigaw sa binibini at pagkatapos ay pinalabas ang kanyang kamao. Ang kanyang kamao ay direktang sumabog sa kamao ng batang babae at pinutok siya ng ilang metro ang layo. Ang batang babae ay inilatag na nasugatan sa lupa. Isang bibig ng dugo ang bumagsak mula sa kanyang bibig. Hehe. Ngayon, hindi ka na maaaring lumaban, di ba? Panipi. Si G. Mustache ay napuno at tumungo sa babaeng nasa gitna. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay kulot paitaas, nakangiting. Kabanata 1195. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakasisindak na talim ng hangin na pinutol sa hangin at sumabog sa likod ni G. Mustache. Ang blade ng hangin ay naghiwalay sa kanya sa dalawa, ang kanyang katawan ay bumagsak ng diretso sa lupa. Panipi. What the freak? Tandang pananong. Sino ang gumawa nito? Panipi. Ang kalbo na lalaki at ang iba pa ay nabigla sa biglaang pag-atake, at ang kanilang mga mata ay frantically na nakatingin sa paligid upang makita ang umaatake. Ito ay si Jackie. Tumayo siya sa ilalim ng isang puno na hindi kalayuan, at dahan-daang lumakad siya patungo sa karamihan ng tao na may isang matikas itim na pinong taybak sa kanyang pagkakahawak. Tama ka. Madali itong tumakbo sa isang puti dito. Panipi. Nagbigay ng malabong ngiti si Jackie. Pinakinggan niya ang buong palitan ngayon at ibinawas na ang pangkat na ito ng mga tao ay hindi kahit na mula sa puting pamilya. Hindi alam ni Jackie kung saan nagmula ang mga taong ito, ngunit kung paano nang ahas na mapang-api ang dalawa na nagmula sa sangay ng puting pamilya. Ikaw ay mula sa puting pamilya. Ang mga browser ng kalbo ay niniting, ang kanyang mga mata ay puno ng solemness. Ang isa pang underling, sa kabilang banda, ay nagsalita, Patronum Lanik, ang brat na ito ay bata pa, pinipili ko na hindi siya malakas. Hindi natin kailangang matakot sa kanya. Kung hindi para sa kanyang pag-atake ngayon, hindi namatay si G. Mustache. Panipi. Si Patronum Lanik ay sumakay sa kanyang ulo, sumasang-ayon sa pahayag ng underling. Sa katunayan, nag-iisa lang siya, walang dapat matakot. Lalo na mula ng bata siya, ang kanyang labanan ng katapangan at katayuan sa martial ay hindi dapat maging malakas. Panipi. Mama, siya ay mula sa puting pamilya. Ang batang babae, na naglagay ng nasugatan sa lupa, nagtanong, na puno ng pagkalito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang mapalakas ang sarili at umupo sa lupa. Hindi niya naalala na mayroong taong ito sa puting pamilya. Hindi ko rin siya nakita. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay nababagabag din sa sitwasyon. Naguguluhan siya, nalilito kung bakit tinulungan sila ng taong ito, naguguluhan na sinabi ng taong ito na siya ay mula sa puting pamilya. Gayunpaman, ang iba pang partido ay may bilang, at ang taong ito ay nag-iisa. May karibal pa ba siya sa ibang partido? Hoy! Maliit na punk, sigurado ka bang ikaw ay mula sa puting pamilya? Hindi ka ba maglakas loob na magsinungaling sa akin? Panipi. Ang kalbo na lalaki na nangyari na narinig ang pag-uusap sa pagitan ng ina at ng anak na babae ay hindi makakatulong ngunit magtanong ng may isang noo. Siyempre, galing ako sa puting pamilya. Gaano ka manggahas na salakayin ang aming mga miyembro? Tiyak na mayroon kang isang nais na kamatayan. Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Jackie ang itim na taybak sa kanyang kamay at hinatak ang kanyang braso ng bahagya sa direksyon ng kalbo na tao. Sa oras na ito, kung ano ang lumipad mula sa itim na taybak ay hindi isang simpleng talim ng hangin, ngunit ito ay nakabalot ng isang layer ng kakila-kilabot at malakas na enerhiya ng chi. Ang putok ay mabilis at galit na galit, ang lakas at kapangyarihan nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang pag-atake. Humph! Hindi ka ba maglakas loob na isipin na natatakot ako sa iyo? Panipi. Ang kalbo na lalaki ay sumingit ng malamig at pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang palad, isang matalim na taybak ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Handa na siyang maglunsad ng pag-atake. Gayunpaman, bago siya lumipat ng 1 pulgada ng kanyang braso, naramdaman niya ang isang kakaiba sa pag-atake ng hangin ni Jackie. Walang paraan, mayroong isang pakiramdam ng enerhiya ng chi sa loob ng pag-atake. Iyon ay isang pag-atake ng tunay na antas ng Diyos. Panipi. Ano? Walang paraan. Panipi.
Ang isang mahabang talim ng hangin na may hugis ng hangin na nakaimbed na may enerhiya ng chi ay lumilipad papunta sa kanila. Ang mga kalalakihan na nag-alis ng kanilang mga sandata, matapos marinig ang mga salita ng kalbo na halos sumilip sa kanilang pantalon. Kung ang binata sa harap nila ay tunay na nasa antas ng tunay na Diyos, magiging tulad sila ng mga ants sa harap niya at madali itong madurog. Tapos na kami. Marami sa kanila ang natakot na nakalimutan nilang mapahina ang pag-atake sa anumang pamamaraan. Ang talim ng hangin na binaril ni Jackie ay pinutol ang kanilang baywang, pinuputol ang mga ito sa kalahati. Sa isang pag-atake lamang, lahat ng 7 lalaki ay napatay. Tunay na antas ng Diyos. Ang ina at ang anak na babae ay nagpalitan ng hitsura sa kanilang sarili, parehong ng kanilang mga mag-aaral ay nagpakita ng kulay ng hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na ang binata na ito ay talagang nasa antas ng tunay na Diyos. Gayunpaman, alam nila na sa pamilyang White Branch, tanging ang pamilya ng ulo ang nagtataglay ng kapangyarihan ng isang tunay na antas ng Diyos, wala nang nakarating sa antas na iyon. Kabanata 1196. Tumingin si Jackie sa dalawa, naglagay siya ng isang malabo ngunit malumanay na ngiti sa kanyang mukha, at dahan-daang tumungo patungo sa ina at anak na babae. Nang makita ng dalawa si Jackie na naglalakad papunta sa kanila, ang kanilang mga puso ay lumundag sa kanilang lalamunan. Ano-ano ang ginagawa mo? Ang babaeng nasa gitnang may edad ay kumapit sa kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay likas na lumipat sa kanyang anak na babae, na sinusubukan na protektahan siya mula kay Jackie. Ikaw hindi ka mula sa puting pamilya. Sino ka? Ano ang gusto mo sa amin? Ang dalaga ay nagtanong sa isang nanginginig na tinig. Hanggat pinayagan mo ang aking mama, handa akong, dagdag niya. Pinahigpit ng batang babae ang kanyang mga kalamnan sa panga at iminungkahi. Si Jackie ay hindi nagsalita. Inihayag na niya sa pangkat na siya ay mula sa puting pamilya, paano sa mundo ay iniisip pa rin ng dalawang ito na isa siya sa mga masasamang tao. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Panipi. Tumawa si Jackie ng mapait, sinusubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Brat, ano ang nagawa mo sa parehong mga kababaihan doon? Ang bagay na wala sa pag-asa ni Jackie ay ang pakikipaglaban sa tunog ay nakakaakit ng 3 lalaki mula sa nayon na naglalakad sa malapit. Nang marinig ng 3 ang malakas na swooshes at whooshes, sumugod sila sa tunog. Pagkatapos nilang makarating sa pinangyarihan, nakita nila si Jackie na naglalakad patungo sa 2 babae sa lupa. Isa sa 3 isang taong nasa hustong gulang mismong sumigaw kay Jackie na galit. Ito ay Buwan at Tia Telipa. Ang binata ng 3 ay napansin na si Jackie ay may hawak pa rin ng isang taybak sa kanyang kamay, mabilis niyang sinalsal ang kanyang palad upang ilabas ang kanyang taybak. Itinuro niya ito kay Jackie at sumigaw, Brat, kami ay mula sa puting pamilya. Gaano ka manggahas na hampasin ang mga ito, naghuhukay ka ba ng iyong sariling libingan? Panipi. Si Jackie ay nakatali sa dila sa loob, hindi niya alam kung tatawa o umiyak sa sandaling ito. Hindi mo ako naiintindihan. Iniligtas ko sila. Kung hindi para sa akin, aalisin sila ng mga taong ito. Sa lupa ngayon. Ipinaliwanag ni Jackie, nakangiti ng mapait. Totoo ba iyon? Ang binata ay lumingon sa Buwan at Telipa sa lupa, nagtanong sa isang kaina hinala na tono. Kapatid na si Troy, ito talaga ang binata na ito ang pumatay sa kanila at nagligtas sa amin ngayon. Ngunit, sinabi ng taong ito na siya ay mula sa aming puting pamilya, ngunit nagtataglay siya ng lakas ng tunay na antas ng Diyos. Paano siya mula sa puting pamilya? Panipi. Matapos naisip ni Moon White sa buong sitwasyon, tiningnan niya muli si Jackie at binibigkas ng isang nag-aalinlangan na tinig, hindi ako sigurado kung ano talaga ang kanyang layunin dito. Ang 2 iba pang mga kalalakihan, sa kabilang banda, ay maingat na lumapit sa duo at tinulungan sila. Oh, ako ay tunay na mula sa puting pamilya. Ang ulo ng iyong pamilya ay dapat makilala ako sa sandaling makita niya ako. Panipi. Nag-choke si Jackie at ipinaliwanag. Batang Master Jackie. Sa oras na ito, sinasadya, maraming mga tao ang pumasok sa eksena, at ang isa sa kanila isang malaking tao ay nasa sabik matapos makita si Jackie. Agad na tumakbo ang malaking tao at inalog ang kamay ni Jackie. Hoy, Batang Master Jackie, naisip ko na darating ka lang bukas at hindi mo inaasahan na darating ka ngayon. Mabilis ka, panipi. Haha, si Master Mason, sa kabutihang palad, nakarating ako rito ng mas maaga kaysa sa inaasahan, at nangyari lamang na tumakbo sa mga bastards na sinubukan na makidnap ang 2 at marumi sila. Nagkakaproblema sila kung darating lang ako bukas. Panipi. Tumulo ng malakas si Jackie at inunat ang kanyang kamay sa balikat ni Pat Mason. Batang Master Jackie. Siya ang tinaguriang Batang Master ng pangunahing puting pamilya. Panipi. Kabanata 1197. Lamang ang nagreaksyon ng karamihan.
Ang puzzlement, pagkabigla, at sorpresa ay isinulat sa kanilang mga mukha. Tila na ang taong ito ay tunay na puti. Siya ang tagapagmana ng ulo ng pamilya. Bumagsak si Moon habang sinabi, ang kanyang mga mata ay pinalawak na kasing laki ng mga saucer at ang kanyang mga labi ay nahati ng malawak. Makalipas ang ilang segundo, nang matanto siya sa kanya, lumuhad siya sa harap ni Jackie at sinabing, salamat sa pag-save ng aming buhay, Batang Master Jackie. Kung hindi para sa iyo, ang aking mama at ako ay magiging. Oo, maraming salamat, Batang Master Jackie. Panipi. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay lumubog sa lupa sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay lumubog ng luha at ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi namin nakilala ang Batang Master mula sa pangunahing puting pamilya, kaya naisip namin na hindi ka mula sa puting pamilya. Nalulungkot kami sa iyong pagkakakilanlan, Ginoo. Patawarin mo kami. Panipi. Mangyaring bumangon. Paano kita masisisi kapag alam kong lahat ito ay hindi pagkakaunawaan? Tiyak na patatawarin kita. Panipi. Lumapit si Jackie sa duho, sinawsal ang kanyang palad, at lumitaw ang dalawang nakakagamot na table task sa kanyang kamay. Ibinigay niya ang mga table task sa duho at sinabing, pareho kayong, kumuha ng isa sa bawat isa. Magmadali at lunukan ito. Ito ay para sa iyong mga pinsala. Panipi. Ito. Ako, paano natin tatanggapin ang isang kayamanan mula sa iyo, Batang Master Jackie? Ibinaba ni Moon ang kanyang ulo, medyo napahiya sa kanyang pag-uugali kay Jackie ilang sandali. Naisip niya na si Jackie ay hindi naiiba sa pangkat kanina, na narito siya upang samantalahin sila. Ang nagpapahiya sa kanya ay hindi lamang pinatawad sila ni Jackie ngunit inaalok din sila sa mga nakakagamot na table task para sa kanilang mga pinsala. Tama siya, Batang Master Jackie. Hindi namin ito karapat-dapat. Naisave mo ang aming buhay, hindi namin alam kung paano ka gagantihan para sa iyong dakilang kabaitan. Panipi. Nagpanik ang gitnang babae at mabilis na tinanggihan ang kabaitan ni Jackie sa kanila. Siya ay medyo naka-flatter sa kanyang mabait na kilos. Si Jackie ay bahagyang nakakagulo sa kanilang mga pag-uugali. Noong nakaraan, nang dumating ang pangatlong nakatatanda at ang kanyang mga tauhan upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng martial at mga handog mula sa mga pamilya ng sangay, dapat na ipinakita nila ang kanilang sarili sa isang mataas at makapangyarihang posisyon. Mas masahol pa, maaari nilang mapang-api ang mga taong ito mula sa mga pamilyang sangay. Dahil dito, ang mga tao ng mga pamilya ng sangay, ang bawat isa sa kanila ay masunurin nang makilala nila ang mga tao ng pangunahing pamilya. Bukod dito, ang katayuan at posisyon ni Jackie ay mas mataas at mas mahaba kaysa sa pangatlong nakatatanda at ang kanyang mga tauhan na magiging susunod na ulo ng pamilya. Kung ang nasabing tao ay nag-alok sa kanila ng mga nagpapagaling na table task, natural na mapapagan ang mga ito na takot at kawalan ng kapanatagan. Hey! Kunin mo na lang. Lahat tayo ay kabilang sa White Family, at gumawa ka ng mahusay na mga kontribusyon sa pagpapalawak at pagtaas ng puting pamilya sa nakaraan. Ang mga nakakagamot na table task na ito ay wala kumpara sa iyong kontribusyon sa lahat ng ito habang. Panipi. Si Jackie ay binigkas ng isang banayad at nagliliyab ng ngiti na nakasurf sa kanyang mukha. Kunin ang mga table task. Ang Batang Master Jackie ay isang magiliw na tao, palagi niya kaming inilalagay muna bago ang anumang bagay. Panipi. Mason chuckled at gestured sa Moon at Talipa upang kunin ang mga nakakagamot na table task. Maraming salamat, Batang Master Jackie. Kinuha ng duo ang mga table task at nilamon sila. Tumingin si Jackie sa mga bangkay sa lupa. Sino ang mga taong ito? Mukhang alam nila ang tungkol sa mga pamilyang White Branch, Ham. Nagtataka si Jackie. Mapahamak, ang mga B***starred na muli. Tumingin si Mason sa mga katawan sa lupa at galit na galit. Sila ang mga nakamount na brigand na nananatili sa kabaligtaran ng malaking bundok na iyon. Bihira silang naghahanap ng masiglang damo o mapagkukunan o anupaman, sa halip, lagi silang bumababa rito at ninakawan tayo ng mga masiglang mapagkukunan. Ang kanilang pinuno ay isang malakas na manlalaban ng martial, na nagtataglay ng katayuan sa martial ng unang yugto ng tunay na antas ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob silang kumilos ng matapang at walang ingat. Panipi. Isang matandang lalaki mula sa pangkat ang humakbang pasulong at sinabing, sa kabutihang palad, hindi marami sa kanila, 3 hanggang 4 na daang kalalakihan, samantalang ang aming pamilya ng sangay ay halos 1,000 kalalakihan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila maglakas loob na makipaglaban sa amin. Sa lahat ng ito, hanggat hindi sila tumawid sa mga limitasyon, wala kaming gagawin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pinuno ay nasa antas ng tunay na Diyos at maraming bilang ng kanilang mga kalalakihan ang nagtataglay ng malakas na martial prowess. Hindi natin kayang mawala ang pagkawala, hindi natin ito labanan. Panipi.
Kaya, kung ang mga bagay ay hindi masyadong seryoso, hahayaan mo lang sila. Ang mga browser ni Jackie ay magkasama sa bagong piraso ng impormasyon na ito. Oo, Ginoo. Ang mga tao ng pangunahing pamilya ay bihirang lumapit sa aming lugar at bihira kaming pumunta din. Kaya, wala kaming pagkakataon na iulat ang bagay na ito sa pangunahing pamilya. Tumugon si Mason na may mapait na ngiti. Bago iyon, nang dumating ang pangatlong nakatatanda, ipinaalam namin sa kanya ang tungkol sa isyong ito. Sa kanyang martial prowess, tiyak na maalis niya ang mga taong ito at ibalik ang kapayapaan sa aming pamilya ng sangay. Dagdag ni Mason, nakangiti ng tuyo. Sa kasamaang palad, ang pangatlong nakatatanda ay palaging may dahilan na huwag puksain ang mga ito para sa amin. Ang ilang mga kadahilanan at mga dahilan tulad ng siya ay abala kamakailan o haharapin niya sila mamaya, bla bla bla. Si Mason ay nagpatuloy sa isang bahagyang pahiwatig ng galit sa kanyang mukha. Kabanata 1198. Hindi nagtagal, ang ekspresyon ng buwan ay mukhang mas mahusay kaysa sa dati. Ang mga nakakagamot na table task na ibinigay ni Jackie ay may ilang mahusay at mabilis na epekto sa buwan. Pinindot ni Moon ang kanyang mga labi at nabuo ng isang ngiti. Ang mga nakamount na brigand ay alam na kami ay mula sa puting pamilya, kaya lahat ng ito, hindi sila maglakas loob na masyadong malayo, mabuti, kahit na hindi nila papatayin ang aming mga tao. Ngunit ngayon, tinitingnan ang sitwasyon, si Petroleum Lanik ay tila nais niyang patayin ako at ang aking ina. Panipi. Tumango si Jackie at sinabing, tama ka. Dahil susundan nila ang iyong kagandahan, pagkatapos na nilabag ka nila, tiyak na papatayin ka nila at sirain ang iyong mga katawan. Sa oras na iyon, ang aming mga tao ay hindi magkakaroon ng isang pahiwatig kung buhay ka pa o kahit na alam namin, hindi namin alam kung paano ka namatay, at ang ibang partido ay natural na hindi aaminin ang gawa. Panipi. Ang kamao ni Jackie ay mahigpit na clenched habang naisip niya ang lubos na malamang na kinalabasan ng episode. Mukhang oras na upang puksain ng mga B** stars na ito. Kinundina ni Jackie. Ngunit, batang Master Jackie, ikaw lamang sa unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, di ba? Nasa unang yugto din ako ng tunay na lupain ng Diyos. Kahit na magkakasamang sumali tayo sa mga puwersa, natatakot ako na ang aming pagkawala ay magiging mahusay pa rin. Wala akong kumpiyansa sa bagay na ito. Panipi. Nagfurrow si Mason habang nagsalita siya kay Jackie sa isang solemn na tono. Gayunpaman, si Jackie ay ganap na walang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, masisiguro ko sa iyo na ang pagkawala ay hindi magiging napakalaki. Mayroon lamang silang isang manlalaban na may kapangyarihan ng unang yugto ng tunay na antas ng Diyos ang pinuno, at makikipag-usap ako sa kanya. Tulad ng para sa iba, iiwan ko sila sa inyo, dapat itong maayos, di ba? Ngumiti si Jackie. Siyempre. Kung maaari kong palayain ang aking mga kamay mula sa pinuno, madali kong wakasan ang kanilang dalawang mandirigma, na nasa yugto ng rurok ng kaharian ng demigod. Pagkatapos, mayroon kaming ilang mga malakas na matatanda, kasabay ng aming mga numero, mas madali itong puksain ang mga B** starred. Ito ay natural na maging isang madaling bagay. Panipi. Sa oras na ito, isang matandang lalaki ang nag-ambala sa pag-uusap. Young Master Jackie, paano kung ang pinuno ng mga nakamount na brigands ay tumakas bago ang aming pag-atake? Kapag nakatakas siya, natatakot ako na napakahirap nitong puksain ang grupo. Ang matandang lalaki ay nag-pop out ng isang katanungan matapos bigyan ng ilang mga saloobin sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, wala kahit saan para sa kanya na tumakbo. Panipi. Nagbigay si Jackie ng isang banayad ng ngiti, at ang kanyang tono ay napuno ng kumpiyansa. Batang Master Jackie, kailan natin sila pupurahin? Nag-isip si Mason ng ilang sandali at nagtanong. Tumahimik si Jackie sa isang segundo at sinabing, babalik tayo at ihahanda ang aming mga tao ngayon. Ang sino mang may pakikipaglaban sa loob ng antas ng Grandmaster ay dapat manatili dahil ang posibilidad ng mga ito na namamatay ay mataas. Mayroon kaming mga numero, dadalhin namin ang lahat ng mga lola at pupunta upang patayin ang mga B** starred ngayon. Pinakamabuting bigyan sila ng isang biglaang pag-atake. Panipi. Perpekto. Moherf * Sapper, sila ay tumatawid ng mga hangganan at nais kong magturo sa kanila ng isang aralin. Panipi. Sinampal ni Mason ang kanyang hita at umungol. Di nagtagal, bumalik ang grupo sa nayon. Nang malaman ng ama ni Moon ang tungkol sa nangyari sa kanyang asawa at anak na babae, siya ay labis na galit. Kasabay nito, lumuhad siya sa harap ni Jackie upang pasalamatan siya. Bumalik sa nayon, mabilis na tinipon ni Mason ang lahat ng mga kalalakihan na may pakikipaglaban sa antas ng first grade Grandmaster at sa itaas. Ang lahat ng mga taong ito ay idinagdag hanggang sa higit sa 300 tao. Hehe, batang Master Jackie, gusto mo bang magsabi ng ilang mga salita sa kanila?
Matapos tipunin ang lahat ng mga karapat-dapat na kalalakihan, sinabi ni Mason kay Jackie na may isang nagliliwanag ng ngiti na nakalagay sa kanyang mukha. Pinakawalan ni Jackie ang isang tuyong pagtawa at lumingon sa karamihan. Mga Ginoo, ang mga nakamount na brigands ay nag-aapi sa aming mga puting miyembro ng pamilya ng napakatagal, at naniniwala ako na wala sa iyo ang masaya tungkol dito. Ngayon ang araw, patayin natin ang nilalaman ng ating puso at patayan ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ngayon, ang lahat ay maaaring mabuhay ng isang mapayapang buhay. Wala na akong sasabihin, tandaan lamang na huwag hayaan silang lumayo. Tandaan, huwag mag-ekstrang buhay. Panipi. Patayin silang lahat. Ang karamihan ng tao ay umawit ng mga salitang ito ng paulit-ulit. Kabanata 1199. Sige, hayaan mo na. Panipi. Inihayag ni Jackie ang kanyang kamay, at ang karamihan ng tao ay nagtapos sa isang organisadong paraan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa ilalim ng isang malaking bundok sa tapat ng kanilang nayon. Ang batang Master Jackie, ang mga nakamount na brigands ay paminsan-minsan ay maghanap ng mga mapagkukunan ng marshal, ngunit sa karamihan ng oras na umaasa sila sa pagnanakaw sa amin. Minsan, diretso silang naghintay para sa amin sa pasukan ng kagubatan kung saan nag-scavenge kami para sa mga mapagkukunan, ang ilang mga tao mula sa ibang mga pamilya na hindi alam tungkol sa kanila ay ninakawan rin nila. Ngunit, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magnanakaw lamang sila ngunit hindi maglakas loob na masaktan ang mga tao ng ibang pamilya. Kaya, ang karamihan sa kanila ay maaari lamang magtiis sa kanilang mga pag-aaway. Panipi. Sa pagpunta sa rurok ng malaking bundok, si Mason ay nag-isip ng malalim sa ilang mga issue, at pagkatapos ay idinagdag, kaya sa palagay ko ang mga nakamount na brigand na ito ay nagpapanatili ng maraming mapagkukunan sa kanilang lugar. Kung papatayin natin silang lahat, marahil maaari rin nating makuha ang lahat ng mga mapagkukunang iyon. Panipi. Batang Master Jackie, nang matagumpay nating sinalakay ang mga brigands at wakasan ang mga ito, sa palagay mo posible na isaalang-alang ito bilang isa sa aming mga misyon sa paghahanap ng mga mapagkukunan. At na kung maibabahagi natin ang kalahati ng mga mapagkukunan na may pangunahing pamilya. Ang isa pang nakatatanda ay nag-chime na may medyo hindi mapakali na tono. Ang nakatatandang ito ay matalino at mapagmasid. Nakita niya na ang hangarin ni Master Mason na banggitin ang mga mapagkukunang ito sa harap ni Jackie na sinasadya, malinaw na may ideya si Master Mason tungkol sa mga mapagkukunang ito, pagkatapos ng lahat, iyon ay maraming mapagkukunan. Gayunpaman, si Jackie ang tagapagmana ng pinuno ng pamilya ng pangunahing pamilya, at si Master Mason ay napahiya na humiling ng direkta sa mga mapagkukunan. Kaya, bilang isang nakatatanda, nakita niya ang pahiwatig at nagsagawa ng inisyatibo upang magmungkahi. Unang matanda, anong bagay na walang kaparerekon? Hindi ito isang misyon ng paghahanap ng mga mapagkukunan, ngunit ito ay isang gawain ng batang Master Jackie na humahantong sa amin upang puksain ang kaaway at salakayin ang kanilang mga mapagkukunan. Hindi mahalaga kung ano, ito ay magiging batang Master Jackie na tumutulong sa amin upang manalo. Kung wala siya, wala lang tayong magagawa. Hindi kami maglakas loob na ilunsad ang pag-atake. Kaya natural, ang mga mapagkukunang ito ay dapat na lahat ay kabilang sa batang Master Jackie. Panipi. Binaril ni Mason ang unang nakatatanda na may isang mabangis na sulyap at mahigpit na sinaway siya. Alam ni Jackie na ang palitan na ito sa harap niya ay isang palabas, ang dalawa ay nagbibigay ng isang two-man comic show pakikipagtulungan at pag-echo sa bawat isa. Hanggang na ito ng mga nakamount na brigands ay nag-aapi sa inyong lahat, at pinagdudusahan mo ang lahat ng ito. Malumanay nang umiti si Jackie kay Mason. Kaya, sa oras na ito, titingnan ko muna ang pagnakawan upang makita kung mayroong mga angkop na materyales para sa paggawa ng mga table tasks. Kung mayroon, pipili ako ng kaunti at ang natitirang bahagi nito ay pag-aari mo. Kukunin mo ito at ipamahagi ito sa inyong lahat. Ito ay kabilang sa iyo at hindi na kailangang isumite ito sa pangunahing pamilya bilang alay. Panipi. Agad na naiilawan ang mga mata ni Mason nang marinig niya. Talaga, batang Master Jackie, tinatrato mo rin kami. Kung ako ay isang babae, gusto kong magpakasal sa isang lalaki na katulad mo. Panipi. Tumingin si Jackie sa matangkad at matibay na tao sa harap niya at ang kanyang mukha ay agad na naging hindi huwasto. Huwag, mangyaring huwag. Ang figure na ito sa iyo, kung ikaw ay talagang isang babae, nakakatakot ito. Panipi. Hahaha. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa pagtawa sa palitan. Novel drama. Di nagtagal, dumating ang grupo sa isang parisukat sa kalahati ng bundok. Sino ka, mga tao? Isang lalaki ang tumingin sa pangkat ng mga tao at lumapit sa kanila ng malalaking hakbang. Ito ay isang lugar na dapat mong huminto ang pangungusap sa kalahati.
Ang isang pinong talim ng hangin ay bumukas na buksan ang lalaki sa loob ng isang segundo. Pinatay ni Jackie ang lalaki, siya at ang Tayback ang mga salarin. Ang isa pang sword aura ay binaril, at ang isang bahay sa harap ni Jackie ay nahati sa kalahati. Ang lakas at kapangyarihan ng Wallisin ng sword aura ay nakasisindak na parang naruroon ang Grim Reaper. Sa loob ng isang minuto, maraming tao ang nagmamadali mula sa iba't ibang direksyon at nagtipon sa parisukat. Kabanata 1200. Sa loob ng isang adobe, isang taong may edad na ang nag-aalsa sa isang batang babae na nakatali sa kama at nasugatan. Ang kanyang lalamunan ay masikip, sa parehong oras, inilipat ng masigla upang lunukan ang laway. Ikaw ay isang nakamamanghang batang babae, hindi ba? Hinaplos ng gitnang may edad ang kanyang mga kamay habang papalapit siya sa kama na may masamang pagngiti sa kanyang mukha. Ang aking maliit na kagandahan, ako ang pinuno ng pavilion ng Windfall. Kung ikaw ang aking babae, gawin mo tulad ng sinabi mo at maglingkod sa akin ng maayos, ikaw ay magiging asawa ng Chief of Windfall Pavilion. Panipi. Ang batang babae ay nakatitig sa ibang partido na may masamang hangarin at puot. Anong pinuno at anong pavilion? Kayo ay isang pangkat lamang ng mga nakamount na brigand na magnanakaw. Siya hissed sa isang sobrang boses. Nagiging mas matapang ka ngayon. Dati ka lamang magnanakaw ng mga bagay, ngunit sa ngayon, talagang naglakas loob ka upang makidnap ang mga tao. Ang mga taong katulad mo na nagbibigay sa kanilang sarili ng pangalan at kapangyarihan, ay tunay na walang kahihiyan. Windfall Pavilion. Nagbibiro ka ba? Karapat-dapat ba kayong isang pangalan na ganyan? Panipi. Ang pinuno ay hindi maiwasang tumawa bilang kapalit, hihihi. Huwag hatulan ang libro sa pamamagitan ng takip nito. Kahit na mukhang malaki at makapal kami, ako ay isang romantikong at malambot na Ginoo. Panipi. Pagkatapos ay pinalawak niya ang kanyang kamay at hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Huwag kang mag-alala, maliit na kagandahan. Kung kukuha ka ng inisyatibo at sundan mo ako, may pangako kung hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa hinaharap. Ngunit, well, kung hindi ka, gagawin ko pa rin kayong babae, na ang iyong natitirang mga araw ay hindi magiging mabuti. Panipi. Ang batang magandang babae ay dumura sa mukha ng pinuno. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello. Pakawalan mo ako ngayon. Kung hindi, ikaw ay patay na karne kapag nalaman ng aking ama. Magkakaroon ka ng isang kahabag-habag na kamatayan. Panipi. Ang taong nasa gitnang may edad ay nagpakita ng isang nakakagulat na pagtingin sa pakikinig nito. Medyo nagulat siya. Sa pagtingin sa puzzlement at ang hindi pagsasalita ng ibang partido, naisip ng batang babae na natatakot siya sa kanyang pamilya. Ngayon ano? Alam mo ba sa wakas kung ano ang takot? Hayaan mo na ako ngayon. Kung hindi, ang aking ama ay aabutin ang iyong lugar sa wala. Panipi. Hayaan mo na. Sa kanyang pagtataka, tumawa ang nasa gitnang may edad na at ang palaisipan na dating nakalagay sa kanyang mukha ay nawala. Haha, maliit na batang babae, sa palagay mo ba ay pipi ako? Ang pamilyang Cabello ay isa sa 8 pamilya ng Anino. Kung hayaan kitang bumalik sa iyong bahay, papayagan ba ako ng iyong ama? Panipi. Tumahimik sandali ang lalaki at pagkatapos ay nagpatuloy, sa kabaligtaran, kung panatilihin kita rito, walang nakakaalam. Walang nakakita sa amin na nakakakuha sa iyo. Kaya, nangangahulugan ito na kahit na nais ng pamilyang Cabello na maghanap sa iyo, hindi sila magtagumpay. Bukod dito, nagtatago kami sa liblib na bundok na ito at kung naaalala ko ng tama, ang pamilyang Cabello ay matatagpuan sa isang isla na napapaligiran ng dagat, di ba? Wala kang alam tungkol sa mainland. Sa makatuwid, ang paghahanap sa iyo ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa haystack. Panipi. Ako, ang ikatlong batang babae na si Cabello ay nakatali sa dila. Hindi niya ma-refute ang argumento ng ibang partido. Kaya, mananatili ka rito at maglingkod sa akin. At kung susubukan mong makatakas at, walang pasubali, mahuli ng aking mga tauhan, pagkatapos ay papatayin ko lang kayo. Panipi. Ang hepe ng Windfall Pavilion ay nakangiti sa idinagdag, alam mo sa pagkakataong ito pagkatapos ng maraming taon ng patagnanak ng umakande sa umadanda. Naglalabas ka ng sariwa, waling halong aura, sa waling bahid na aura, sa ang figure mo ayuho sa akin. Panipi. Ikaw pinakawalan mo ako. Sumusumpa ako, basta bitawan mo Aya, siguradong hindi ko sasabihan sa tatay ko ang tungkol dito. Kung ganoon, hindi rin siya mahihirap sa iyo. Panipi. Nakiusap si ikatlong batang Mistress Cabello sa kabilang partido. Hahaha, little girl, sinabi ko sa iyo, hindi ako para sa tanga. Sa tingin mo ba ang hepe ng Windfall Pavilion ay mahihikayat ng isang maliit na batang babae na tulad mo? Panipi. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa sumunod na segundo, sinasabihan siya nito.
Ang aking munting kagandahan, narito ako. Gayunpaman, isang malakas na kalabog ang umalangaw sa oras na ito. Nahati sa kalahati ang katabing bahay. Ano ang nangyayari? Agad na bumangon ang medyo may edad na lalaki mula sa kama sa tiningnan Ange sa kama. Ang aking maliit na kagandahan, hintayin mo ako dito. Babalik ako kaagad. Aniya sa tonong ayaw. Binuksan ng hepe ng Windfall Pavilion ang pinto ng adobe sa mabilis na lumabas dito sa bilis ng kidlat. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.